sa pag-ibig naman, iba-iba ang definition ng pag-ibig ng tao eh. Amen po? Kagaya nung mag-asawa, sabi nga nila, sa unang pagsasama, masarap, mainit, masaya. Nandun po talagang okay yung mag-asawa. Paglipas ng taon, nagkaanak, at medyo lumaki na ang tiyan ni pastor. Medyo, yung asawa, nawawala yung A. Nagkakasawaan na, ano po? Paglano pa yung mga problema na. Amen po ba? Nakukuha nyo mga kapatid? Nakaka-relate ba tayo? Na dati kapag nagpapaganda, nagpapabeauty, nagpapagwapo, yun po ay para sa asawa, hindi para sa iba. Pero nung makalipas ang panahon, naging pabaya na po tayo sa katawan natin. Amen po. Kailangan magpa-beauty pa rin. Mag-workout pa rin. Praise God. Hallelujah. Amen po ba mga kapatid? So, yung pag-ibig, lalo na kapag nagkakasakit ang isa at nagiging bedridden, nawawala na yung S. Awa na lang. Sumunod nun, nawala na yung A, wa na. Dahil sa hirap, pag-aalaga, lalo na kung yung lalaki ang nagkasakit, paliliguan mo, pakakainin mo, ang bigat. Kaya pagdating ng gabi, gusto mo nang sumigaw. Nawala na rin yung W, na lang. Ang title po ng ating paksa ay patungkol sa Christian family. Interesado po ba kayo doon? At ngayon po ay buwan ng Pebrero, so ito ay celebration ng pag-ibig. So, medyo malapit doon. Amen? Ready na po ba kayo? Sige, tayo po'y tumayo po at basahin natin ang ating teksto sa Colossus chapter 3 verse 18 to 21. Sabi po diyan, anong sabi po? Wives, submit yourselves to your husbands as a fitting in the Lord. Husband, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Father, do not embitter your children, or they will become discouraged. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Sige po, tayo po'y maupo na. Salamat po. At tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Let's get the ball rolling. Sabi po dyan, the first institution that God ordained was what? The family unit. Nauna ang pamilya, bago yung bansa, yung community, anong unang nauna? Family. Matatagpuan po natin yan sa Genesis, kung papaanong nilikha ng Diyos si Adan at si Eva at pinagsama po niya bilang mag-asawa. Amen po. He brought one man and one woman, one male and female, para together in the first marriage, sa Genesis po yan, and commanded them to be fruitful and multiply. This was God creating and ordaining the family unit. Amen po. Sabi nga, the family is a social institution that provides emotional and practical support to its members. The family provides a foundation for children because it is where socialization initially takes place. Families teach children cultural and social norms, values, expectations, including those related to gender
and race. Ano po? So dito po tinuturo ang mga bagay-bagay, mga basic ano po, kasama yung pag-uugali ng isang bata. Kaya yung GMRC ay nag-uumpisa sa bahay, sa tahanan po ano, supposedly. So, kaya lang may mga family na talagang may mga nangyayari, hindi inaasahan. Pero ito yung ating pag-aaralan, yung Christian family. So, pag-aaralan po natin ang 4 na bahagi ng family. Ano-ano po ba ang mga ito? Nandyan po yung una yung wives. Ladies first talaga, ladies first. Diyan talaga nakuha sa bahay. Biblical yon. Di ba po? Ladies first. Tapos husband, sunod children, and siyempre ang Panginoon, the Lord. Amen po? So, tatalakayin natin, sabi nga dyan, kukuha pa tayo ng ibang verses o scripture. Isa din po ang sumulat sa Ephesians chapter 5 naman and 6 po ito. Number 1, sabi dyan, yung mga babae, wives. Sabi po, sa Ephesians chapter 5 verse 25 and 30, mas malinaw po dito, Sabi po diyan, submit to one another out of reverence for Christ. 21 po pala ito. Sa 22, wives, submit yourself to your own husband as you do to the Lord. Grabe, For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. So, Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husband in everything. Medyo mabigat, po. Alam naman natin na tayo bilang mga tao, talagang ayaw natin nung bata pa tayo, ayaw natin nauutusan, ayaw natin may nagko-command sa atin. So ganun po, sabi nga sa isang interview, sabi daw, ang kalayaan ay mahirap talagang makamta ng tao. Dahil ang kalayaan ay, ang ibig sabihin talaga nun, disorder. Nakukuha niyo po ba? Kasi gusto mong gawin ang lahat ng gusto mo. Kahit na Kaya nagiging disorder na tayo. Nakukuha niyo po ba yan? So, wives, submit. Kayo po ang mauna, Lahat naman tayo tatamaan dito, mga kapatid. Sabi diyan, narinig ko nung ako'y bata pa, nung ikakasal, may mga ikakasal na magkasintahan, sinasabi doon sa babae. Pagpasok sa pintuan, tapakan mo yung paa ng lalaki para hindi siya, under mo siya. Ganon, di ba? O kaya, unahan mo siya sa pintuan para ma-under mo siya. Yun ang bili ng mga ng mga matatanda. So, yun po. Kaya nga, nandoon yung mga tinatawag na under desire, mga kapatid. Nung unang panahon pa, naririnig na natin yan. So, kaya yung mga lalaki po ay sinasabing under desire kapag palaging sumusunod sa asawang babae. Yes, dear. Opo, dear. Mga ganon. So, yun ba ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid? Kumukontra na, dito sa salita ng Panginoon. So, hindi po, So, meron naman nag-post, sabi doon, sa giyera, dapat ang ipadala, mga babae. Bakit po? Kasi ayaw magpatalo. Praise God. Ayaw magpatalo. Di po ba?
Ganon. Tapos may na-interview yung matatanda, mga 80s na siguro sila. Sabi, ano ba ang sikreto ng pagsasama yun ng matagal? Sabi nung lalaki, first rule, she is always right. Second rule, I'm always wrong. Praise the Woo. Ganun talaga ang katotohanan ng buhay. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. Pero, yun po ay sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Ano po? Kaya yung blessing ng Panginoon, hindi natatanggap ng family. Amen po. Fully, hindi matanggap dahil mayroong hindi maayos na sitwasyon. Kaya, ako hindi ko sinasabi sa asawa ko na pasakop ka sa akin, sumunod ka sa akin, ako ang dito. Hinahayaan ko po siya. And I pray to my Lord, to my God. Lord, ito ang sitwasyon namin. Ganito, ganyan. Kayo pong bahalang umayos. So, ayun naman po. Nagsasubmit siya sa Panginoon. Kaya ganon ang laban, mga kapatid. Mga lalaki, yung mag-aasawa pa lang dyan, mag-ready-ready na kayo. Hindi yan puro sarap. Sabi nga nung isang announcer, isang gabing sarap habang buhay na hirap. Sabi yun nung announcer sa radio. Pero magiging masarap po yan siyempre sa dulo, pagkatapos natin. Pag-aralan natin lahat. So iwasan po. Pangalawa, yun yung first, natin, sa one pa lang po tayo. Iwasan po natin na yung ayaw ng mga lalaki po, yung pagiging nagger ng mga kababaihan. Amen. Pero sometimes lalaki, nagger din Mayroon din po na yung maingay sa loob ng bahay. Habang naglilinis, gumagawa, panay ang salita, mga ganon. Pero okay na rin yun kasi nagtatrabaho siya sa loob ng bahay, tumutulong. Pero yun po, iwasan natin na magsalita sa ating mga asa-asawa, lalo na po sa harapan ng mga tao, sa harapan ng mga anak natin, lalo na yung away, iwasan po natin, mga kapatid. Don't be a nagger. Next, gayon din po, sa mga decision making, ito po medyo crucial, Kapag yung babae ang nagdesisyon, may nangyayaring hindi maganda. Lalo na yung mga major. Yung mga minor, medyo okay lang po. Pero yung mga major decisions, kailangan isang guni yung lalaki. Pag-usapan ninyo. Pwede kang mag-suggest bilang asawang babae, Pero pag-usapan po ninyo dahil ang impact niyan, grabe. Di po ba? Si Eva at si Adan. Sabi nung ahas, masarap yan. Magiging matalino ka. Malalaman mo ang tama at mali. At ganun ba? Sige. Hindi na siya sumangguni sa kanyang asawa. Ngayon, anong nangyari? Damay tayo lahat. Praise God. So, ganun din po sa bahay, minsan may mga sitwasyon na dahil sa yung excitement, ganito, ganyan, kala maganda, pero kinalalabasan po ay hindi maganda. So, nandyan po, sabi nga dyan, submit. Ibig sabihin, irespeto natin yung ating mga asawa, mga kapatid. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Igalang natin sila bilang head of the family. Yun po ang kalooban ng Panginoon. Tayo po kaya, kung kayo ang Diyos, tapos ako, yung babae, sinusuway ko ang utos ng Panginoon, anong gagawin niyo sa akin? Kung kayo ang Panginoon. Di ba? So, mabuti nila ang Panginoon natin, napakabait at sabi nga ay hindi magagalitin. Amen po? Kaya napagpapasensyahan po tayo sa ating mga pagkakamali. Kaya nandiyan po yung grasya niya. Amen po ba? So, ganun din po yung communication, kailangan talaga ito sa family. Kaya minsan kahit ako'y medyo pagod na, puyat na, ay
nag-uusap kami ng aking asawa para po pakinggan ang mga bagay-bagay, lalo na yung mga importanteng bagay, para po tuloy-tuloy yung komunikasyon, tuloy-tuloy po yung transparency nandun po, walang mga sikreto. Amen po ba, mga kapatid? Nakukuha nyo po. So yun po ang bilang asawa ay ganun. Nandun naman po yung kanyang pagiging open sa aming kwentuhan, communication, tuloy-tuloy. So mga kapatid, pangalawa, pag-usapan natin, tayo naman mga lalaki, boys. Boys will be boys, sabi nga. Praise God. Sabi diyan, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Grabe, no? Medyo ito, malalim, mga kapatid, mga kalalakihan, mga kuya, mga tatay. Love your wife. Sabi nga diyan, your wives just as Christ loved the church. Grabe, ang model natin ng pag-ibig ay si Kristo. Kung paanong inibig niya ang church at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa church. Ganun pala, no? Grabe. Nakakalungkot nga lang minsan, sa pag-ibig, may pangit, may maganda. Naalala niyo yung NBA player na Korean, napakagwapo, matangkad siya. Naikwento ko na rin po yun, na nagkaroon ng sunog, nandun yung kanyang girlfriend. Tapos, sinuong niya yung apoy para mailigtas yung kanyang girlfriend. Naligtas naman yung girlfriend, pero siya nasunog. Na-deform yung kanyang muka, nasira ang kanyang buong katawan, di na siya makapaglaro. Sa NBA pa naman, napakamahal ng bayad dyan sa mga player, millions of dollar, So, nung matapos yon, inayawan siya ng girlfriend niya nung makita yung itsura niya. Yun po ang nakakalungkot doon. So, ibig sabihin, yung kagwapuhan niya, yung kasikatan niya, yung pera niya, yun ang mahal nung babae. Hindi niya sinunod ang payo ni Andrew E. Si Kuya Andrew. Kaya mapalad yung mga dahil kay Andrew, that makikita natin kahit hindi ganong gwapo, hindi ganong maganda, pero yung boyfriend, girlfriend nila, ang gaganda, ang gagwapo, no? Kasi dahil kanino? Kay Kuya Andrew. So, yun po, una, bilang husband, kailangan natin yung, suportahan financially yung mga babae. Sabi nga ni Charlie Kirk, may nagtanong sa kanya kung paano ba ang pagiging ng mag-asawa. Sabi niya, kayong mga lalaki, kayo ang provider. Kasi yung mga babae, sila yung mga ngalaga sa mga bata. Kung kinakailangan mag-double shift, sabi niya, gawin niyo para sa kanila. Yun ang kanyang tinuturo. Ngayon, kung hindi kailangan, kung kailangan talaga, katulad sa atin, pati asawang babae nagtatrabaho dahil sa pangangailangan po sa bahay. Pero ganun pa man, lalaki po dapat. Naalala ko nung ako'y mangalaga sa mga bata, si Mrs. nagtatrabaho. Binigyan ako ng budget, 500. Pagdating ng linggo, may sukli pa yan. Praise God. Anong ginawa? Pakbet, chapsoy. Yung tigsa-sampu pa noon, yung balot. Tapos may konting sahog na chicken. So, yun wala naman akong naririnig, pero si Mrs. meron. Umiiyak yung mga bata dahil nga sa gulay palagi. So, kaya tayo bilang mga asawa, kung nais natin masarap ang pagkain natin, syempre, dagdagan nyo yung bigay. Mahal ang karne. Mahal na rin nga ang gulay ngayon. So, isda na lang. O pati nga isda, yung tig-20 galonggong dati na sinasabing pagkain ng mga mahihirap, ngayon magkano na? 200, 300? Pagkain na ng mayaman. Bumaliktad po. So ganun po, provision, talagang kailangan po yan.
Kaya kahit tayo po ay nagtatrabaho, patuloy tayo, Isa pa po dyan yung protection, Kailangan, sabi doon, napanood ko sa isang movie, protect your own. Isang tribe po yun, may leader. Pinayuhan siya, isang batang leader, kailangan protektahan mo ang grupo mo. Tayo bilang mga tatay, kailangan protektahan natin ang ating mga asawa, ang ating mga anak. Kapag may problema, halimbawa sa kapitbahay, mayroong argumento, o nagkaroon ng hindi pagkakasunduan, aayusin po natin. Huwag natin pababayaan ang ating mga asawa, mga kapatid. Sabi nga ni Lord, di ba? Kung mayroon mang bumaril sa asawa mo, dapat sino ang unang tatamaan? Yung mga lalaki. Sabi ni Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay sa church. Kayo ba? Tayo ba? Kaya ba natin ibigay ang buhay natin sa ating mga asawa? Mukhang nagdadalawang isip na yung mga mag-aasawa dyan, Mag-aasawa pa ba ako? Delikado pala yan, Pastor, Kaya buhay pala ang katapat niyan. Paano kung magkagulo at ako pala haharang sa mga para sa asawa ko? Wala po tayong magagawa. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Pamantayan niya yan. Pero siyempre, poprotektahan tayo ng Lord. Amen. Iyon ang naman doon. Kaya lang, ipapakita natin, mag-i-stand tayo para sa ating family. Protect our own. Protect our family. Yun po ang sinasabi ng Panginoon. So, sa pag-ibig naman, iba-iba ang definition ng pag-ibig ng tao. Amen po. Kagaya ng mag-asawa, sabi nga nila, sa unang pagsasama, masarap, mainit, masaya. Nandun po talagang okay yung mag-asawa. Paglipas ng taon, nagkaanak, at medyo lumaki na ang tiyan ni Pastor. Medyo, yung asawa, nawawala yung A. Nagkakasawaan na, Pag lalo pa yung mga problema na. Amen po ba? Nakukuha nyo, mga kapatid? Nakaka-relate ba tayo? Na dati kapag nagpapaganda, nagpapabeauty, nagpapagwapo, yun po ay para sa asawa, hindi para sa iba. Pero nung makalipas ang panahon, naging pabaya na po tayo sa katawan natin. Amen po. Kailangan magpa-beauty pa rin. Mag-workout pa rin. Praise God. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? So, yung pag-ibig, lalo na kapag nagkakasakit ang isa at nagiging bedridden, nawawala na yung S. Awa na lang. Sumunod nun, nawala na yung A, wa na. Dahil sa hirap, pag-aalaga, lalo na kung yung lalaki ang nagkasakit, paliliguan mo, pakakainin mo, ang bigat. Kaya pagdating ng gabi, gusto mo nang sumigaw. Nawala na rin yung W, na lang. Praise God. Pero ang pag-ibig na sinasabi ng Panginoon, iba, di ba po? 1 Corinthians 13, nandoon lahat yung pag-ibig. Nandoon yung joy, nandoon yung mahabang pasensya, nandoon yung pagmamahal talaga na totoo. Yun ang definition ng Panginoon sa pag-ibig. Di ba po? Yung sakripisyo, long suffering, lahat nandoon po. Kaya yung sinumpaan nating tungkulin, sinumpaan nating sumpaan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao, talagang magagawa po natin. Till death do us part. Sa kasiyahan, sa kasaganaan, sa kasakitan, sa kahirapan,
till death do us part. Ano, nagbabago na kayo, mga kapatid, ha? Mag-aasawa pa ba kayo? Praise God. Pinapaunawa lang po namin sa inyo at yun, inuulit sa ating mga kapatiran kung ano talaga yung ating sitwasyon bilang mag-asawa. So, tuloy po tayo, ano? So, yung love, kaiba talaga. Sabi nga ni Charlie, ni Yonggi Cho, nung siya'y bata pa lang, o batang preacher pa lang siya, nag-umpisa sa church, nandun po, masigasig po ito si Yonggi Cho. Araw-araw, nag-serve siya sa Panginoon. Kaya lang, nawala na siya ng time sa asawa niya. Kaya sinitas siya ng kanyang biyanan. Kasi yung biyanan niya, isa sa mga elders. Sabi niya, ano bang ginagawa mo? Yung asawa mo, kinakalimutan mo na. Hihiwalayan ka na niyan. Sabi niya. Kaya ang ginawa niya, nagbigay siyang isang araw, Monday. Yun ang Sabbath day niya sa family. Yun din ang payo ni Charlie Kirk. Magbigay kayo ng isang araw sa family. Pero sa atin parang hirap tayo, mga kapatid. Kaya ang ginagawa ko, pag may chance, kaming mag-asawa, ay nag-uusap. Nagbabanding, Pag Tuesday, coding ako, yun ang time ko para sa family. Kaya lang minsan naaagaw ng trabaho, kaya bumabawi sa ibang araw, mga kapatid. Huwag nating pabayaan, sabi niya. Kahit nagmi-ministry tayo, yung ating family, huwag nating pababayaan, mga kabataan. So diyan po, ang pag-ibig ay parang halaman na dinidiligan po yan, inaalagaan. Kasi pag pinabayaan mo, katulad ng mga halaman natin dito, nagkandamatay na po. Di ba po? Pero salamat sa mga kapatid na nag-aalaga dito sa iba at nagpapatuloy para mabuhay. Kasi masarap talagang may halaman dito. Yung oxygen yan kailangan natin, masarap. So ganun po mga kapatid, talagang kailangan natin magsakripisyo. Pangatlo, bago po yung pangatlo, sa mga single blessed, yung mga kapatid natin na hindi nakapag-asawa, o yung hiniwalayan ng asawa, o naiwanan ng asawa, naging widow. Sabi ni Paul, mapalad kayo. Maging mapalad kayo as a blessed. Kung hindi man kayo makapag-asawa na, okay lang po yun. Amen? Huwag niyong hanapin ang kaligayahan sa ibang tao. Nakukuha niyo mga kapatid. Dahil mabibigo lamang tayo, malulungkot tayo. Ang tunay na kaligayahan ay na kay Kristo, nasa Panginoon. Ngayon, kung kayo makapag-asawa, praise the Lord. Kung hindi man, may sinasabi ang Bible ng mga blessed single. Amen po. Sa totoo lang, may mga marriage na failure. Lately, yung mag-asawang pulis, pinatay niya yung asawa niyang babae. Di ba po? So, may mga pagsasama na hindi tagumpay, mga kapatid. Kaya, huwag tayong malulungkot kung hindi man tayo makapag-asawa. Amen po. Dahil iyon ay kalooban ng Panginoon. At kung mag-aasawa tayo, siyempre po, Kristiyano, mga kapatid. Kasi yung mga Christian na kapatid natin, nagsipag-asawa ng hindi Kristiyano, nawala na sa church. Kaya siguraduhin po ninyong Christian, yun ang payo ng Panginoon, yung malalim na Kristiyano. Praise God. So, pangatlo po ay children. Ephesians 6, 1-4, sabi dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you, and that you may enjoy your long life on the earth. Fathers, do not exasperate your children, instead, bring them up in the training, in the instructions of the Lord. So yung pangatlo po,
mga bata, mga anak. Lahat naman tayo naging anak. Amen? Nagkaroon tayo ng nanay at tatay. Yun nga lang ako bilang isang anak, dahil hindi naman ako Kristiyano noon, syempre, iba. Hindi ko nasunod yung mga, pero ngayon bumabawi. Yung mga tagubili ng Panginoon. Sabi dito, Ephesians 6, inulit po yung sa Exodus na chapter 20 verse 12, yung honor your father and your mother. Igalang. Hindi yung, ibig sabihin nun na pag dumarating ay magmamano tayo at magpupo at opo, okay na yon. Hindi po ganon. Mga kapatid, ang pagrespeto sa magulang ay mas higit pa ron. Kabilang lamang po yon. Nakukuha nyo? Sabi po dyan, ang nanay, ang ilaw ng tahanan. Yun ang kasabihan ng mga natin, Nung tayo'y nag-aaral sa elementarya, tinuturo na po sa atin yan. Ang nanay, ang ilaw ng tahanan. Tama po ba? Ang tatay, ang haligi ng tahanan. Tama po. Gawin na rin natin, dagdagan natin, pati bubong. Kasama na. Ngayon, yung mga dingding, sino? Yung mga anak. Sumasang-ayon po ba kayo? Parang hindi. Ang ating mga mukha. So, ganun po, Tayo po, bilang mga anak, hindi tayo bisita sa bahay, mga kapatid, Napagsisilbihan lamang. Nung bata pa tayo, okay lang. Kaya lang, tinitrain po tayo habang bata pa na gawin yung mga bagay na kailangan gawin sa loob ng bahay. Yun ang umpisa mga kapatid. Hindi tayo mga bisita. Miyembro tayo ng pamilya. Nakukuha nyo mga kapatid? Kaya kailangan natin tulungan si nanay at tatay, lalo na pag talagang grabe na yung pagod at hirap nila. Sumasang-ayon po ba kayo? Praise God. Kaya pag may gawaing bahay, huwag kayong uuro, huwag kayong aatras sa laban. Gawin nyo muna bago kayo mag-cellphone at gumawa ng mga gusto nyong gawin. Mahiyain, Bishop. Praise God. Kabilang kayo, miyembro kayo, hindi kayo bisita sa tahanan. Kaya gampanan natin ang ating mga tungkulin. Huwag kayong mahihiya. Honor your father and your mother. So ganun po. At kapag tayo nagkakaroon na ng trabaho, halimbawa, gumraduate na tayo sa school, may trabaho na, ay tumulong po tayo sa pagbibigay ng pera sa ating nanay o sa tatay. Lalo na't may mga pinag-aaral pang mga kapatid. Amen po ba? Magbigay tayo bahagi ng ating, hindi naman lahat, wag naman lahat, ng sweldo. At tulungan natin si nanay at si tatay para mapatapos ang lahat. Walang iwanan, walang may iwan sa ibaba. Lahat gagraduate. Amen po ba? Tulungan tayo. At kapag sinabi naman ni nanay, ni mami at ni daddy na, sige anak, itabi mo na lang yung pera mo. Huwag ka nang tumula at kaya pa naman namin. Yun, praise God. Okay din. Kaya lang, huwag naman puro Starbucks. Huwag naman puro kain sa labas. O kaya Boracay, travel to Vietnam, Thailand. Huwag naman ganon. Paminsan-minsan okay lang po. Pero ipunin nyo yung pera nyo, mga kapatid. Hindi ko alam po dati yan kaya pero yun po, yung mga nagtuturo sa atin ng financial achuchuchu, sundin natin, may percentage sa ipon, sa gastos, at sa iba pa. Hati-hati. Nakukuha nyo mga kapatid? Dahil doon po, natitrain tayo para sa pag-unlad. Naalala ko yung mga anak ng mga mayayaman, Akala mo, sila ba pinagsisilbihan ng mga katulong? Opo, pero pinagtatrabaho sila ng kanilang mga magulang. Kagaya ng isang mayaman, kapag walang pasok, doon ka sa sinihan. Tagabigay ka ng ticket.
Yung isa naman, kahapon bumili ako ng pyesa ng sasakyan. Sabi ko, ang itsura nitong bata na to, makinis maganda. Mukhang Chinese. Siya yung nagre-resibo ng pyesa. Anak pala nung may-ari. So, ganun po. Mga kapatid, tinitrain ang bawat anak at para sa future, nandun po, kapag solo na siya, mag-isa na siya, marunong siya sa buhay. Dati hindi ako marunong maglaba. Pero nung ako'y mapag-isa, natuto po eh. Natutong maglaba, natutong magluto. Amen? Tama po ba? So ang pag-ibig, may isang klase ng pag-ibig na kung tawagin ay storge. Ito po ay Greek word mula pa sa panahon. Mali pala yung pagkabasa ko. Storge. Kasi ang spelling niya is S-T-O-R-E-R-G-E. Kala ko nga storage eh. Storge pala siya. The Greek word, na ang ibig sabihin dito, sabi diyan, from ancient Greek, sabi diyan, or familial love, refers to natural or instinctual affection, such as the love of a parent towards offerings and vice versa. Palitan. Love of family. So yun po, Family love is different from any other love experience. Family love is unconditional and begins with deep acceptance and celebration of each family member for who they are as they are. Being a part of something bigger, family, while also being your true self is belonging. So dito po makikita natin na yung pag-ibig ng magulang sa anak ay masasabing unconditional po talaga. Amen? Dahil kahit na po mula pagkabata, nandun yung pag-aruga, pag-alaga, yung pagpapalaki, gusto niya the best para sa anak niya, gusto niya makapag-aral ng maganda, at yung mga may kaya, yung mga magagaling ng school ang pinupuntahan dahil gusto nila the best para sa mga anak. Kahit na yung mga bata ay naliligaw ng landas. Naalala niyo yung anak na kanta? Di ba? So, kapag yung isang tao ay naligaw ng landas, yun ang paborito niyang kanta. Yung anak. Naging paborito yan sa buong bansa, sa buong mundo. May mga translation po yan ni Capredi. Si Capredi ang kumanta nun. So, yun po, kahit naligaw na ng landas yung bata, yung anak, kinakalinga pa rin. Pilit na inaabot, pilit na binabago para mabago ang kanyang buhay. Minsan kinakamatayan na eh. Para lang mapaayos yung kanilang anak. So ganun po magmahal. Ganun din naman yung anak, dati may nakita akong picture sa internet, may marami tayong makikita diyan Isang babae na binubuhat ng lalaki. Yung pala yung nanay niya may sakit, nag-aantay sila sa ospital. So ganun yung kanyang pagmamahal niya sa kanyang mama. Ganun po. So yun yung storge pala, sorry. Sabi diyan, hence family love drive away emotional pain, calm fears, and help family members to develop coping skills, adapt to challenges, and bounce back from the bottom. So dito bilang isang pamilya, nagtutulungan po talaga. Kailangan natin magtulungan. Amen po. Para makaahon sa hirap, para makahanda sa hinaharap, para sa pagpapamilya ng bawat anak. Yun po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Ano po? Praise God. So sabi dito, blessing of love unifies families and reflects God's love for humanity. So ang blessing ng isang family, dito nakikita yung pag-ibig ng Diyos sa mga pamilyang Kristiyano. Amen po. Dito,
bilang mga Kristiyano, tayo'y nagiging testimonya sa iba. Tinitingnan tayo ng mga kapitbahay natin. At doon, nagpapasalamat sila sa Panginoon, nagpupuri sila sa Diyos dahil sa mga mabubuting nakikita po sa atin. Amen, mga kapatid. Kaya bilang isang Kristiyano, bilang isang pamilyang Kristiyano, huwag po tayong susuko, Huwag tayong susuko at patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Amen? Sabi nga nung isang kapatiran, nung ako'y bago pa lang na naboborn again, naging Kristiyano, sabi niya, tuloy ka lang sa Panginoon. Kahit na anong mangyari, magpatuloy ka. Huwag kang aatras, huwag kang susuko. So ganun po tayo mga kapatid. Hindi tayo dapat umatras sa laban. Pang-apat, sabi diyan, sino ba ang creator ng family? Sino ba ang lumikha sa pamilya? Wala naman iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen po? Sabi nga, sa Genesis chapter 2 verse 24, sabi diyan, that is why man leaves the father and mother. For this reason, man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Magiging isang laman sila. Sino ba dito yung nakakita ng mag-asawa magkadikit? Wala, po. Pero sabi ni Lord, magiging one flesh sila. Ibig sabihin, united, nagkakaisa, nagkakasundo, nagkakatulungan. Amen po? Walang iwanan. Ganun ang mag-asawa. Walang iwanan. So, bilang mag-asawa, sabi sa Matthew 19 verse 5 and 6, sabi diyan, and said, for this reason, a man will leave his father and mother, and united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Hindi po kasama sa option ang divorce. Amen po. Kaya sa atin, mga Pilipino, yung kultura natin, wala talagang divorce. Yung ibang bansa, may mga batas na ng diborsyo, pero sa atin po, anong meron tayo? Legal separation, at iba pa. Pero yung divorce, hindi kasama. Nakakatuwa nga po, dahil yung ibang mga kongresista natin, o mga senador, ay nung pinapasa na yung bill, sa SOGI bill, tinabla nila yon. Pinigilan nila. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil tinugon yung ating mga panalangin. Pilit nilang ipinapasa yon. Pero, nakasama po doon yung divorce. Pero hindi natuloy. Yun nga lang po, may mga kwento, issue, patungkol po sa mag-asawa. Lalo na po sa mga babae na inaabuso o sinasaktan ng mga lalaki. Yung mga bata na sinasaktan ng tatay. Kaya nga sabi dito, huwag niyong ipoprovoke, huwag niyong ahayaan na magalit sa inyo o magalit ang inyong mga anak. O magrebelde ang inyong mga anak. Naalala ko tuloy yung isang commercial ng alak, sabi doon, against sila sa abuse ng women and children. Alak yun. Hindi nila nalalaman man nila na yung isang tatay kapag nalalasing, sa kanya sinasaktan yung yung asawa niya at mga anak. Mayroon kayong alam na kwentong ganon? Pero kapag hindi nalalasing, sobrang bait. Kulang na lang, kunin ni Lord. Praise God. Pero pag nalalasing, siga. Naalala ko nung kabataan ko, yung isang kababaryo namin, niyaya namin sa inuman. Nung matapos kami ng inuman, nagtawanan lang kami. Biglang nagalit sa amin nang walang dahilan. So may problema sa pag-iisip po. Minsan yung alak, ganun eh. May mga tao kapag nalalasing, nagwawala. Kaya nga pinagbabawal ng Panginoon, mga kapatid, na wag
wag alak, kundi yung Espiritu ng Diyos tayo malasing. Amen po. So, ganun po Kung ang ina ang ilaw ng tahanan, ang ama ang haligi o ang kasama na ang bubong, ang anak yung dingding, yung pundasyon, sino? Si Jesus, ang Panginoon, si Lord. Ngayon, yung mga nasa ibabaw, nakikita natin. Yung dingding, yung haligi, yung ilaw, nandyan. Pero yung foundation, nakikita ba natin? Hindi po. Nakalubog sa lupa. Ganon din naman ang Panginoon sa isang family. A Christian family, hindi mo makikita si Jesus nandyan. Uy, Lord! Walang ganon. Wala. Pero yung Espiritu ng Diyos nasa kanila. Kaya makikita mo yung mga magagandang bagay sa isang family. A Christian family. So, sabi dito, what is God's heart for family? Sabi niya, it is God's heart for you to enjoy loving and flourishing family relationship, and for each of your family members to be saved and blessed. Here are some ways you can begin to walk in the family blessing the Lord desires for you to have. Give your children a taste of the goodness of God. Amen. Kaya yun po ang ginagawa natin, bilang isang mananampalatayang magulang, inaakay natin sa Panginoon yung ating mga anak. Pilit natin silang inaakay. Dahil iyon ang pinakamagandang bagay na kanilang mararanasan. Naalala ko tuloy yung physical and mental examination. May tanong doon, ano ba ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo? Nag-iisip ako, Nag-abroad? Wala akong maisip kundi yung maborn again ako. Nung makilala ko si Jesus, yun na ang pinakamaganda. Wala na pong iba Parang matamlay tayo, mga kapatid. Natutuwa ba kayo sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Praise God. Dahil yun po ang pinakamagandang maipapamana natin sa mga kabataan, sa mga bata. Wala na pong hihigit pa doon. Ngayon, pag may humigit pa doon, ayawan na tayo sa pagiging Kristiyano. Kaso wala na Wala nang higit pa doon. Sino bang magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos? Wala nang iba. Si Jesus lang. So, kaya bilang isang pamilya, akayin natin sila sa Panginoon, mga kapatid. Sabi nga dito, why is family love important? Family love is one of our first and most important forces in our lives. It is a foundation we often return to as a source of strength, comfort, identity, and encouragement. Kaya pag may problema po sa family, nandun po, tulungan natin ang ating mga anak. Kung ating magulang man yan, huwag natin iiwanan, mga kapatid. Alalayan natin sila. Yun ang isang pamilya na nagmamahalan, nag-iibigan, nag-aagapayan. Kahit gumastos tayo para sa family, huwag tayong manghihinayang. Ibabalik ng Panginoon yan. Papalitan ng Lord ng blessing yung ating mga ginagawa. Dahil yun po ang nais ng Panginoon. Kaya nga, sa conclusion po, sabi diyan, Mark 3:35, Pero bago po yan, makikita po natin, si Jesus, palagi niyang sinasabi yung Father in heaven. My Father in heaven. So, yun makikita po natin na yung ugnayan nila is a family. At doon po nakabase ang ating pamumuhay bilang pamilya. Ang nais ng Diyos ay family. Makikita natin. Maging dito ang Panginoon, sabi niya sa Mark 3:35, whoever does God's will is my brother and my sister and mother. Amen po. Yung mga nanay na nag-alaga ng mga anak, ng mga bata, itinuturing niyang ina. Yung mga nagsakripisyo para sa mga anak.
Ngayon, kung sumusunod kayo, sabi niya, sa kalooban ng Diyos, kayo'y aking ina. Grabe, no? Talagang nagpakababa ng gusto ang Panginoon, ano? Sabi niya, kayo'y mga kapatid ko. Itinuturing tayong kapatid, hindi na alipin. Sabi ng Panginoon. Hindi na tayo iba sa Panginoon. Kaya pag, sabi nga sa Bible, pag namatay tayo, wala na mag-asawa, magkakapatid na tayo. Amen po. Isang pamilya sa Panginoon. Ngayon dito sa lupa, talagang mahal ng Diyos ang family. Ayaw niyang masira, ayaw niyang mawasak, ayaw niyang magkaroon ng masasamang pangyayari sa isang family. Dahil mahal ng Diyos ang family. Kaya mahalin din po natin ang ating family. Amen po. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Aming Amang nasa langit, maraming salamat sa pagkakataong ito na, Lord, hallelujah. Patuloy mo kaming tinuturuan, ginagabayan. Salamat sa buhay ng aking mga kapatid na nandirito bilang kasama sa pamilya ng Diyos. Lord, ay pagpalain mo po ang bawat isa. Abutin mo po ang bawat isa. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. At huwag mong hayaan na may maiwan, malaglag, manghina, mawala, kundi lalo pang palakasin niyo po ang bawat isa. Palakasin mo po ang aming pananampalataya. At bilang mga pamilya, Lord, yung mga wala pa sa Panginoon sa aming mga kasambahay o kasama sa bahay, sa pamilya, abutin niyo, Panginoon. Patuloy namin silang ipinapanalangin sa iyo. Alam namin na gumagawa ka ng paraan para sa kanila. Lalo na yung mga naliligaw ng landas, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga nanay at tatay, mga anak, at tulungan mo, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon. At ikaw ang kumilos sa puso at sa buhay ng bawat isa para po kami ay makarating o maging matagumpay sa aming paglalakbay bilang isang mananampalataya. Maraming salamat, Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.